What's up guys? In this video, it's been a while hindi ako gumawa ng tutorial vids, no? Tagal na yun. Like years, isang taon na mahigit. And this is a video and about tutorial and tips din. no? Tips. So, ano nga ba yung video na ito, by the way? So, this video is about, you know, alam niyo naman yung mga ano sa YouTube, di ba? Yung mga tutorials. So this video talks about, di ba pag pumipili ka tayo ng mga smartphones natin. Right? So by default, syempre bagong bukas yung phone, bagong bili, we don't know na sa background, maraming tumatakbo na apps, no? Kahit hindi man natin sila gamitin, but they're still running in the background without us noticing. So in this video, I'll teach you guys kung paano i-filter out yung mga apps na yun na hindi nyo ginagamit at yung ginagamit nyo palagi. So without further ado, let's start. So una yung gagawin guys is pupunta kayo sa settings. Or all other way around. Pero unahin ko muna tong first method. So, di ba, nandito na tayo guys sa settings. So, we're going to apps. Dito kasi Xiaomi itong gamit mo po. So, dito, manage apps. Manage apps. So, nandito na tayo guys. No? Kapag Xiaomi yung, yung phone or Poco, they're just the same. Nakikita nyo to, may background auto start na tawag. So, yan. Look at that. By default, without you guys noticing, these apps are run in the background. And look at that. Yung FB Lite ko is nagra-run siya sa background. So, lahat to guys, i-off nyo. I-off nyo to lahat guys. Pag sa Xiaomi device kayo, ganito. Or Poco device. Kasi guys, pag once na in-off nyo to, boom, malaking difference sa battery performance ang ibibigay. So sa ano ko ngayon, sa point ko ngayon, sa video ko na ito, i-off ko to yung Facebook Live. So ang tanong, meron bang epekto sa mga apps, no? The way they respond. So to prove na hindi siya naka-apekto sa app, open ko lang yung FB ng sandali. Yan, okay naman. Okay. So, walang effect siya sa app guys. So, I suggest guys sa inyo, off nyo lahat to. Okay? It's safe to turn off. Right? That's background auto start. Sa ano to sa apps, hanapin nyo na lang. So, yung next naman guys is ito. So, ano yung background data pala? For example, itong Angry Birds app. So, once yun napindot yan, pupunta kayo dito sa data usage. So, nakikita nyo, dito sa manage network connection, 4 yung kanyang by default naka-on yan. So, yung turn off ko silang lahat. Why? Ito guys, no? So, I'll tell you. Turn all of this off if yung application na ginagamit nyo is offline. Pero, pag yung application na ginagamit nyo is kailangan niya ng internet to work, huwag nyong i-off itong tatlo na to. Okay? Biglang nag-disconnect yung ano ko guys. So, by the way, no, gumagamit ako ng Scrippy. I don't know for the reason. Bigla na nag-connect. So, okay. So, diba ganun? So, yung background data na yun guys, by default nga, like I said, naka-on siya. So, lahat yun i-on nyo, again, pag offline yung apps na gagamitin nyo. But, if online, don't turn off all of the buttons.
Actually, hindi nga buttons, eh. Switch. I don't know. Basta gano'n. Online apps like Facebook and your games won't work pag tinurn off niyo lahat yun. Sa mobile data guys, kung ano yung SIM na ginagamit niyo for, data 'pag wala kayo sa bahay niyo, ta's gagamitin niyo dun sa specific app na yun, you can turn it off or on if you want. Kasi ako dalawa yung SIM ko din sa phone. So, both naka-turn off naman yun, yung Angry Birds app as an example, it's because offline naman siya. Offline ko naman siyang ginagamit palagi. So, sa ibang apps guys, gano'n niyo rin yung gawin niyo. Hanapin niyo yung background data. Kahit anong Android version guys, mahahanap mo yan. Pero take note pala, yung ibang apps din, merong mga ibang apps na hindi niyo mahahanap yun kasi by default, lalo na specifically yung mga apps na built-in sa phone niyo, like yung system apps, no? Hindi niyo sila, not all of them, pero na mato-turn off niyo lahat yun kasi naka-disable siya na galawin. Kasi essential yun sa ano yun, operating system ng smartphone. So, yun lang naman guys, no? Unfortunately, kasi nga bigla ang disconnect ko. I think probably may problem na yung USB cable ko na Type-C. Kasi that's the default Type-C cable ng ano ko, ng phone since na binili ko siya and 3 years na. So, nag-show na siya ng issues. So, yun lang naman guys, no? That's one of the easiest trick na pwede niyong gawin para mapahaba yung buhay ng battery ninyo. Aside from other things na nakikita nyo sa YouTube, kasi aside from ito yung lagi nilang ginagawa. First is, they'll disable yung ibang apps. Siyempre, common na yun. Actually, ginagawa ko yun. Pag bago yung phone, dinidisable ko yung mga apps and ina-uninstall ko yung mga apps na hindi naman kailangan. Like I said again, no? They're consuming battery in the background. And also, resources like the CPU and RAM. So, yan yung laging common. Huwag kayong magtitiwala sa mga cleaners na yan. Kahit nga yung built-in ko na phone na Xiaomi, hindi ko pinagkatiwalaan yung cleaner. Dinisable ko dito sa ITV app control. You can download this, no? If you want. Optional lang naman siya. So, yun guys, no? Para sa akin, malaki yung effect nun sa performance ng battery. Kasi noon, nung hindi ko alam itong mga bagay na to, ang bilis malobat ng phone ko. Kahit na nag-game ako, mabilis siya malobat lalo. Pero nung try ko yung method na 'to, malaking effect niya sa performance ng battery ko. Bumagal yung kanyang battery drain na tinatawag. I even tried this sa phone ng parents ko since yung isa is Infinix, yung isa is Tecno. I also do the same sa phone nila and yes, napansin ko din na tumagal-tagal yung battery drain nila, 'no. Hindi pa nga nila nauubos yun, eh, up to 50% lang yung pinaka, bababa. Then after that, charge na agad para hindi siya makaabot sa isang cycle na tinatawag, para tumagal din yung battery. And ganyan din yung ginawa ko sa phone ko for the past 3 years since na binili ko siya. Hindi ko siya pinalobat hanggang 0%. Then until now, healthy pa rin siya. Wala akong problema. So yun lang naman guys yung ano ko, yung tips ko dito sa video na 'to, 'no. Tutorial din siya at the same time. Kasi ito yung isa sa mga hindi name-mention ng mga YouTube channels na about sa battery drain. Yun guys, mabilis na yung video na 'to. I hope you have learned something today. Thank you guys for watching and as always, stay safe. God bless everyone.